Romans chapter 5 verse 8. Verse 8. Sabi dito, But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Yan. Have a blessed Saturday po sa bawat isa. Nais ko lang pong magbahagi ng maikling mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito sa Book of Romans chapter 5 verse 8 na sinasabi po dito, But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. In Tagalog, sinasabi po sa Tagalog po dito, sinasabi ng salita ng Diyos, ipinakita po ng Diyos ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat, na kung saan po tayo po ay makasalanan, namatay si Kristo para sa ating lahat. Amen. Baga, pinakita po dito yung pagmamahal po sa atin ng Diyos na napakalaki ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Bakit po? Dahil binigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ sa cross, napako si Jesus sa cross. Amen po, nagpakasakit ang ating Panginoong Jesus sa cross. Amen po. Dahil po sa ating lahat. Bakit po? Kasi lahat po tayo makasalanan. At ayaw po ng Diyos na manahan tayo or manatili po tayo sa kasalanan. Dahil alam naman po natin, di ba, bilang tao, amen, tayo po ay makasalanan. Tayo po ay nagkakasala. Amen po. Kumbaga, sa mundong ating ginagalawan or sa mundong ito, amen po, wala pong perfecto. At kung may perfect man, yun ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po yung perfect. Amen. Tayo po bilang tao, tayo po ay nagkakasala, nagkakamali. Amen po. Kahit sabihin natin na hindi tayo nagkasala, wala tayong ginawang di maganda, pero tayo pa rin po ay makasalanan. Dahil bakit po tayo makasalanan? Dahil galing po tayo, nagsimula tayo kay Adan. Amen. Na kung saan si Adan po, amen, siya po yung nagpasimula ng sin. Dahil siya po ay sumuway sa utos ng Diyos. Amen po. Pero dahil nga po sa kay Adan, tayo po ay nagkasala. Amen po. At mayroong isang nagkatawang tao, amen, which is si Jesus Christ, para tayo po ay ialis sa sin, ialis tayo sa kasalanan. Amen. Sa pamagitan ng ano po? Sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ sa krus, tayo po ay naligtas at naalis yung kasalanan natin. Bakit po? Nabayaran na po tayo o binayaran na tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po, sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi na tayo pwedeng magpapako sa krus kapag mahal na araw. Hindi na natin pwedeng gayahin ng Panginoong Jesus o tinatawag na magpenitensya na saktan natin yung sarili natin, di ba? Dahil may gumawa na po nun at ang ating Panginoong Jesus ang gumawa nun sa atin. So, ang tangi natin gawin, amen po, lalo na kapag every Holy Week, ang tangi natin gawin is magkaroon tayo ng prayer and fasting. Magkaroon tayo ng pagbababad sa Panginoon by prayer, reading the Bible, praising and worship song. Yun po yung nais makita sa atin ng Diyos. Amen po. At higit sa lahat, yung pagbabago sa buhay natin araw-araw. Yung namumuhay tayo, yung lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Hindi sa gawa ng mundong ito. Kasi aanhin natin yung pagpepenitensya natin, yung pagpapapako natin sa krus, paglalakad natin, pagpapalo natin sa ating sarili. Kung after ng Holy Week, go back to ulit sa normal na buhay, andun ulit yung bisyo, amen po, gagawa ulit ng hindi maganda, amen po. Kasi sinasabi nga nila, kapag nagpapako daw sa krus, parang kabayaran nun ng kasalanan. Mali po yun. Dahil tayo po ay bayad na. Tayo po ay pinatawad na ng Panginoong Jesus sa ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus.
So, simple lang ang pinapagawa sa atin ng Panginoon is tayo po ay mag-repent. Amen? Lumuhod tayo, umiyak tayo, manalangin, makipag-usap sa Diyos kapag Holy Week. Amen po. Sumamba sa ating Panginoon. Hindi na po natin kailangan pahirapan o saktan pang ating sarili. Amen? Dahil tunay nga po na ang ating katawan ay templo ng ating Diyos na hindi natin maaring saktan. Amen po, no? And dito nga pinapakita yung pagmamahal ng Diyos sa atin lahat. 'Di ba po? Kahit tayo makasalanan, pero ang ginawa ng Diyos sa atin, minahal pa rin niya tayo. Tinanggap niya pa rin tayo sa puso niya. Hindi niya tayo itinakwil sa puso niya. Amen? Kaya ano po? Kaya nga sabi 'di ba sa John 3:16, ito po yung last na ma-share ko bago ako mag-end ng video. Sabi dito sa John 3:16, yan, alam naman po natin yung verse na to at palagi na po natin itong napapakinggan na sinasabi dito sa 1:3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sinasabi dito sa Tagalog, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba ang ganda po? Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos na kahit gaano man karumi ang ating mga kasalanang ginawa, pero mahal pa rin niya tayo. Tinanggap pa rin niya tayo sa ating buhay. Amen. Pero ang gusto ng Diyos, magbago tayo. Lumakad na tayo sa kalooban niya. Huwag na natin uulitin, babalikan pa yung kasalanang hiningi natin ng tawad sa Kanya. 'Di ba? Kasi ang Diyos natin ay mapagmahal, mapagpatawad. Pero wag din natin siyang aabusuhin. Amen po. Dahil iba rin ang Diyos kung magtampo, magselos or magalit. Amen. Pero grabe din siyang magmahal. Kaya sabi dito, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Para ano? Kung tayo po isasampalataya sa kanyang bugtong na anak, tayo po ay hindi mapahamak, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yun, wala nang kamatayan. Yes, mamamatay tayo literally, physically, pero yung espiritu natin, yung kaluluwa natin, mapupunta sa Kanya. Makakapiling ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen po. So ito lang aking sharing na pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin lahat. Kahit tayo makasalanan, diba po, ibinigay niya sa atin si Jesus Christ para mamatay, para sa'yo, sa akin at sa atin lahat. And sana, pahalagahan po natin ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus. Dahil hindi ito laro, hindi ito biro. Ito po ay totoo. Amen. At i-share po natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa. Amen. Ang kamatayan ni Jesus sa krus. Kung bakit siya namatay, kung bakit siya napako sa krus. Because of us, because of you, para sa atin lahat. Why? Because we are a sinners. Tayo makasalanan. Pero because of Jesus Christ died on the cross, naalis po yung kasalanan, tayo po ay nalinis by the blood of Jesus Christ. At tayo po ay nagkamit ng buhay na walang hanggan at kaligtasan na libre na hindi na po natin babayaran. It is the gift from the Lord. Amen? So magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen po. Mahal tayo ng Diyos, kaya dapat mahalin din po natin siya. So lang mga kapatid, God bless. Have a blessed Saturday. Jesus loves you and I love you all. Salamat sa Diyos. God bless. Bye. See you next time.